Yan, isang magandang umaga po sa bawat isa. Good morning po. Salamat po sa biyaya ng Panginoon na tayo po ay pinagkalooban niya na magising ngayong araw na ito. At salamat, nawa po ay tayo po ay mapagpala, matuto ng salita po ng Diyos. Alam niyo po sa mga bisita po namin ngayon, ay alam niyo po ang tunay na pagsamba ay hindi po yung tayo po ay nakapunta lamang sa simbahan. Yung parang nakadaan lamang o nakasaglit. Ang isang tunay pong nakasamba ay yung uuwi ka na meron ka talagang bagong natutunan galing sa ating Panginoon. Ano po? At di na po tayo magpapakatagal. At ang ating pong pag-aaralan ngayon ay mula po sa aklat po ng Hebreo chapter 9 verse 27. Yan po ang ating text. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ulitin ko po. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ang ating pong pag-aaral ay ating pong pinamagatang ang hukuman ng Diyos. Tayo muna po yung manalangin. Aming Diyos amang nasa langit, isang magandang umaga po Panginoon. Maraming salamat po sa biyaya na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin na kami po ngayon, O Diyos, ay nasa bahay-sambahan at makakapakinig po Panginoon ng iyong pong mga katotohanan. Nawa ang iyong lingkod na magsasalita ay kayo po ang gumabay. Kayo po maglagay ng kapangyarihan sa mga salitang lalabas sa aking bibig. Magbigay din po ng karunungan, Panginoon, sa akin. At Lord, sa pangunguna po ng Santong Espiritu, ang pagkaunawa, O Diyos, sa mga bisita po namin na nandito, nawa kayo po ang kumilos sa pagbukas po ng mga puso at kayo po, Panginoon, ang tunay na magligtas. Maraming salamat. Walang ibang mataas, kundi tanging ikaw lamang. Ito po yung samod dalangin namin sa pangalan ng aming pong Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Mga kapatid, may mga katotohanan po tayong makikita sa talatang yan. Yan. Sabi ng talata, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. Mga kapatid, mga minamahalin, yung mapapansin dyan po sa PowerPoint natin na meron pong puntod. Lahat po ng tao, mga minamahal, ay darating sa ganyang tagpo. Ano po? Ang kamatayan ay hindi magandang pag-usapan. Parang nakakatakot. Pero ito'y dapat po nating paghandaan dahil mga minamahal kong mga kapatid, ito ang isang bagay na tiyak na mangyayari sa bawat isa sa atin. Tama po ba? At ito po ay isang bagay na walang sino mang nakakaalam kung kailan mangyayari. Kaya talagang ito'y dapat paghandaan. Kung bakit nga po tayo may mga insurance din na ginagawa, mga health insurance, travel insurance na ganyan, dahil hindi natin alam kung anong posibleng mangyari sa hinaharap. Ano po? Lalo na po ito, mga kapatid, mga minamahal. Dahil, mga kaibigan, alam niyo po, sa katotohanan, ako po'y naniniwala, kung kayo po ay, ika nga po ay naniniwala naman po, kahit papaano sa sinasabi ng salita ng Diyos, naniniwala po kayo sa Diyos. Ang tao po, mga minamahal, after po niyang mamatay, kung makikita niyo po dun sa PowerPoint natin, yan, may mumong lumabas sa puntod. Yan, ano po? Kasi ang tao po, mga minamahal, ay merong tatlong ika nga po ay sangkap. Kapatid, baka pwede papatayin itong nasa taas para lang po mas luminaw po yung ating PowerPoint. Yan. Nahiwalay po, pag tayo po ay namatay, mga minamahal, meron po tayong katawan, kaluluwa at espiritu. At pag po tayo namatay, mga minamahal, alam niyo po, meron pong itinuturo sa Biblia na ang sabi, doon si Lazaro po, yung pulebo po yung namatay, ang sabi, merong dinala sa kabila. Alin yung dinala? Alam po natin na ang ating katawan ay nananatiling nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. Pagka inililibing nga po natin pinaglalamayan pa. Pero bakit? Sabi sa Biblia, may pinagdadalahan ang mga tao. At ang tinutukoy po doon, mga minamahal, ay yung tunay na tayo. At yun po yung ating mga kaluluwa. Alam niyo po mga minamahal, ang isang nakakalungkot pang katotohanan, ang isip ng tao minsan pagka siya'y hirap na sa buhay, pag siya'y pagod na, ang sabi niya, gusto ko nang tapusin ang paghihirap na ito. Kaya minsan sila po ay nagpapatiwakal. Pero may mali din po silang pagkakaalam. Akala nila hanggang dito lamang sa buhay na ito, ang buhay talaga. Pero malinaw sa talata na ating nakikita sa unahan, na ating binasa. Ang sabi dyan, kung paanong itinakda, nakatakda yan, hindi natin alam kung kailan, ang Diyos ang nagtakda, sa mga tao ang mamatay na minsan. May kasunod. Anong sunod? At pagkatapos nito
ay ang paghuhukom. Meron pong susundo. Sabi po doon sa Lucas chapter 16, 17 pala, 16 nga, na ang mga minamahal, na merong susundo at ang sabi doon ay may anghel. Ano po? At ang mga minamahal kong mga kapatid, at pinagdadalhan ng kaluluwang yan ay ang sabi, pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Kaya ang title po natin ay ang hukuman ng Diyos. Hindi ko po sinasabing sa langit ay may malaking judge. Ano? Yan po ay atin lamang pong ini-imagine kung ano nga ba marahil ang nasa kabilang buhay pag tayo po ay namatay. Ano? Ang sabi po mga minamahal, instantly, pag tayo po ay namatay, ang ating kaluluwa hihiwalay, may pagdadalhan, at ang sabi po nito, mga minamahal, ay merong paghukom na mangyayari. Ano po? May paghukom. Ibig sabihin, pagkatapos na ang tao ay mamatay, pumanaw sa buhay na ito, mga kapatid, mga minamahal, mga bisita, hindi pa tapos. May kasunod at ang tinutukoy ng Biblia ay may hukuman na mangyayari sa langit at diyan, mga minamahal, pupunta lahat ng mga taong pumapanaw. Haharap tayo sa hukuman ng Diyos. Ano po? At siyempre, isang katotohanan na tayo po yung hukuman. Ikaw at ako, balang araw ay haharap sa hukuman ng ating pong Panginoon. Dapat po nating maunawaan yon. Ano po? Kaya po, isa sa dahilan kung bakit po kayo ay inimbita ng aming pong mga kapatid, kung bakit po kayo nandito, kung bakit po kayo pinasahan ng link sa mga nasa online, ay dahil gustong nais ng mga kapatiran namin na maunawaan natin ang katotohanan ito na meron pong kabilang buhay. Kaya saya sana kung ay lagi na basta sabihin mong sumalangit nawa ay nasa langit nga. Tama? Pero hindi pala ganun basta-basta yon na parang bang wishful thinking o parang loto na sana'y tumama at makachamba ng langit. Meron talagang pagsusulit. Merong paghuhukom. Merong isang bagay na naghihintay sa kabilang buhay kung saan tayo po ay pagsusulitan at tayo po'y huhukuman ng atin pong Panginoon. Sa bahaging ito, mga minamahal, meron tayong mga karakter na atin pong titingnan. Sa hukuman. Sino po dito ang nakapunta na sa isang hearing? Meron na ba dito nakapasok sa isang court, sa hearing? Meron na ba? Yan. Okay, meron na po. May ilan. Ngayon, ito po ang siyempre na mga ilan sa mga basic na hindi po mawawala sa hukuman. Okay, una, sino yung huhukom? Obvious naman siguro, alam nyo na agad kung sino ang huhukom. Pero ang una kong bigyang pansin dyan, siyempre, una, tayo yung nasa sakdal, tayo yung huhukuman. Okay, sino ang hukom? Sabi ng mga awit, chapter 75, verse 7. Sabi ng talata, kundi ang Diyos ay siyang hukom. Noong pa man pong Old Testament, ang Diyos po ay nagpapractice na ng pagiging isang hukom. Kaniyang ibinababa ang isa at itinataas ang isa. Ito po ilang mga cross-references lang kung saan binabanggit na talagang ang Diyos po natin ay umaaktong isang hukom. Mga awit, chapter 7, verse 11. Awit 7:11. Yan, madaling tandaan po Yan, at masarap po sa 7-Eleven. Pero hindi po masarap ang talata na ito. Bakit? Ang sabi dyan, ang Diyos ay matuwid na hukom. Bago muna natin basahin yung sunod, ang sabi po ng talata, ang Diyos ay matuwid na hukom. Alam mo bang ibig sabihin ng matuwid? Ang ibig sabihin po mga minamahal ng matuwid ay righteous. Kung ating i-apply po yan sa isang hukom, ibig sabihin, ang hukom na yan ay hindi mo pwedeng bayaran. Hindi mo siya pwedeng suhulan. Hindi mo siya pwedeng pakiusapan o pagmakaawaan na pwede bang gawa natin ito ng paraan. Pag sinabing matuwid, kung ano yung nakasulat, kung ano yung ika nga po ay nakatala, yon ang kanyang i-execute. Ang Diyos ay matuwid na hukom. Meron nga pong talata sa New Testament, sa Nahum 1:3, na ang sabi po ay hindi niya aariing walang sala ang salarin. Hindi niya aariing walang sala ang nagkasala. So putos ito, ang hirap na agad ng ating sitwasyon, Hindi mo to pwedeng pakiusapan or parang siku-sikuhan na ganyan.
Ano po, actually kahit nga po sa hukuman natin ngayon, ako po kasi nagtuturo sa jail. Alam niyo po, sabi nila, ikaw ang nalilitis, hindi ka pwedeng makipag-usap sa judge. Ano po, yung attorney mo, alamang ang pwedeng makipag-usap. Okay? Maliban na lang kung bigyan kanya ng pagkakataong magsalita. Ano po, and as if hindi pa sapat yun, na ang hirap na. Ang sabi ng talata, oo, Diyos na may galit, gaano daw po kadalas? Araw-araw. Ako po ay nagturo sa jail ng turong ito. Bago ko po basahin yung talata, ako'y nagtanong sa kanila, sa Batangas Provincial Jail po. Sabi ko, mga kapatid, pag kayo ay may hearing, anong damdamin ng ayaw niyong maramdaman ng judge sa inyo? Agad-agad ba tumaas? Brother, ay ayaw kong magalit. Pagkagalit yan, parang wala na. Tagilid na agad ako. Yan. Mga kapatid, ano sabi ng talata? Yung judge o yung hukom, nahuhukom sa atin sa kabilang buhay, ano daw ang kanyang nararamdaman? Galit. Wow. Medyo parang, mahirap ito. Ano po, mga kapatid, yan po ang ating sitwasyon sa kabilang buhay. Hindi po ito simple. Ano po? Yan. Alam niyo po, mga minamahal kong mga kapatid, yan ang ating hukom. Ang judge ay ang Diyos. Ano? Yan, yung nakaupo diyan, yan yung Diyos. Ano daw siya? Judge, hukom. Anong karakter ng hukom? Matuwid. Hindi mo pwedeng bayaran, hindi mo pwedeng suhulan, hindi mo pwedeng pakiusapan. At ang kanyang damdamin ay galit. Galit. Okay. Galit ang judge na yan. Ngayon, sunod, ngayon, malalaman natin kung bakit siya galit. Bakit tayo hukuman? Una, tanong, kanino ba tayo nagkasala? Inyo nga isipin muna, sagutin nyo muna, samahan nyo muna ako. Ito kasi parang Bible study ito eh. Ating ang bulayin, kanino ba ako nagkasala? Kanino ba tayo nagkasala? Kanino ba tayo may ginawang mali? Siguro naisip nyo na agad yung pinagkautangan ko, yung ganyan. Ninakawang ko, o sinaktang ko, o pinagsalitaan ko ng masama. Well, directly, sa kanila po tayo nagkamali talaga. Pero, mga kapatid, kanino ba talaga tayo nagkamali? Kanino ba talaga tayo nagkasala? Ang sabi po ng unang Juan, chapter 3, verse 4, 1 John chapter 3, verse 4, nagsasabi po yan na, makinig. Tingnan po natin ang ating mga Bible at ang verse po sa screen. Ang sabi dyan, ang sino mang gumagawa ng kasalanan. Tayo po ba'y nakakagawa ng kasalanan, mga kapatid? Yes. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang. Sabihin, bumabali. Okay, kumukontra, sumisira din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Ang tanong ito, pag ang kasalanan daw, ang pagkakasala ay pagsira o pagsalangsang sa kautusan. Ang tanong ko ito, kaninong utos yon? Kaninong utos yung ating binali? Sino ang nagsabing bawal pumatay? Sino may sabing bawal magnakaw? Sino may sabing bawal magsinungaling, mag-imbot ng pag-aari ng iba? Sino may sabing bawal mangalunya? Sino may sabing ng ganito at ganyan lang lahat ng mga bagay na alam nating bawal? Sino ang nag-utos niyan? Sino ang naglagay niyan? Ang atin pong Diyos. Ang ating Diyos. Alam niyo po mga minamahal kong mga kapatid, pag narinig natin ang salitang kautusan, agad-agad naisip natin ay 10 utos. Na tayo ay nagkamali sa 10 utos. Tayo ay marahil katulad yan. Pa lamang po, yung ika nga po ay pang-apat na utos, alalahanin natin ang araw ng pagsamba. Hindi na natin nagagawa. Tayo po ay marahil tayo ay nakapatay na, o tayo nakapagsinungaling na, o nangalunya, o kung ano man, nag-imbot, nagnakaw, nagsinungaling. Pero mga minamahal kong mga kapatid, ang ibig sabihin po ng kasalanan, mga minamahal, ay hindi lamang po yung puntos na meron kang ginawang hindi ayon sa utos ng Diyos. Ngayon pong umagang ito, akin pong bibigyan pansin sa inyo kung bakit ang Diyos po talaga ay galit. Kung bakit ang hukom na ito, nahuhukom sa atin ay may galit. At kung bakit siya rin ang ating pong complainant. Tingnan niyo po ang talatang ito. Sabi po ng Genesis chapter 2, verse 7.
At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa. At hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Mga kapatid, mga minamahal, yan po ang record kung paanong nilikha ng Diyos ang tao. Mga minamahal, tingnan niyo pong mabuti ang talata kung sino po tayo actually sa harapan ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, tayo daw pong mga tao ay mula lamang sa alabok ng lupa. Tayo po ay lupa, tayo po ay alabok, mga minamahal, walang halaga, walang buhay, walang ika nga po ay kapakinabangan. Pero sa ika nga po ay pagkilos ng ating Diyos, binigyan niya po tayo ng buhay, binigyan niya tayo ng lakas, ng karunungan, at lahat-lahat ng meron tayo. Yan po ang Diyos na napakabuti sa ating mga buhay. At sabi pa nga po ng talata, yung alabok na yan ay binigyan niya ng hininga upang siya po ay mabuhay. Ibig sabihin, mga kapatid, mga minamahal, mga bisita, inyo pong unawaing mabuti ito, na ang buhay na meron ka at ang buhay na meron ako ay utang natin sa Diyos. Ang nagmamay-ari talaga nito ay ang ating Panginoon. Kanyang pahiram lamang ito sa atin. Pero pag tayo ay sinasaway, pag tayo pinapigilan, anong sinasabi ng karamihang mga tao? Huwag mong pakialaman. Huwag mo akong pakialaman. Buhay ko ito. Na hindi natin inaalala na ang buhay na yan ay galing sa Panginoon. Tingnan niyo po ba ang sunod na talata? Sabi po ng mga awit, chapter 139, verse 14, ako'y nagpapasalamat sa iyo, sapagkat nilalang ako, nakakilakilabot at kagilagilalas. Kagilagilalas ang iyong mga gawa at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Ang sumulat po ng Psalms na yan o ng awit na yan ay si Haring David. At alam niyo po, sa kanyang pagbubulay at pagtingin pa lamang sa kanyang sarili, siya po'y humahanga na sa ating Panginoon. Dahil alam niya, mga kapatid, mga minamahal, na kung bakit ngayon, ikaw ngayon ngayong oras na ito, nakaupo ka dyan, meron kang dalawang kamay, meron kang mata na nakakakita, tenga na nakakarinig, bibig na nakakaimik. Ano po? Meron kang mga galamay na panghawak, meron kang paang panglakad, yan lahat ay galing po sa ating Panginoon. Nung pinagbubuntis ka ng iyong ina, saan ang galing yung mga matang yan? Yung mga ugat? Ano po? Natin niyo po, humahaba yung ating mga buto, kaya nga tayo matatangkad. Yung iba'y may tangkad lang. Pero bakit hindi nalampas sa balat natin? Kasabay nung balat mo, yung buto mo sa paglaki, sa paghaba. Kamangha-mangha. At tayo ngayon, mga minamahal, pag tayo po ay uuwi sa bahay, kailangan bang magsaksak at mag-charge dahil palobat na ikaw? Hindi. Yung puso mo, patuloy na natibok yan. Kahit walang battery. Ano po? Patuloy tayong nakakalanghap ng hangin. Pag ikaw ay may kinain, tingnan po ito ha. Bigyan kong pansin itong kamangha-manghang paggawa ng Diyos. Tingnan po ha. Alam niyo po ba ang pinakamatigas na bahagi ng ating buong katawan ay ang ating buto? Alam niyo po ba ang isang buto na nakalabas lamang po sa atin ay ang ating ngipin? Ari po. At ang kamangha-manghang bagay, mga kapatid, mga kaibigan, na ang ngipin na ito ay nasa loob ng bibig kung saan ipinapasok mo ang pagkain. Tama? Upang iyong durugin muna at nguyain bago mo lunukin. Wala sa daliri, hindi yung ginaganyan mo muna saka mo isusubo. Nasa loob mismo ng ating mga bibig. Upang durugin. At yun po, habang ako po ay nagsasalita, ay may namumuong laway sa loob ng aking bibig. Alam niyo, ganun din po sa pagnguya, upang mabasa po yung iyong lulunuking pagkain, kung ano man yung kinagat mo, yan man ay hotdog, itlog, tapsilog, pares, kanin, sinangag, yan, nagutom bigla. Ay mangunguya mo yan ng ayos, tapos pag linunok mo yan, ay yung esophagus, gumaganyan ng kusa, kinukontrol mo gayan. At ako, meron ako ditong 500 lang aking barya dito. Kayo aking bibigyan ng challenge. Kaya nyo ka pong lumunok sabay hinga. Lumunok nga po kayo sabay hinga. Yung makakagawa, may 500. Walang makagawa Alam nyo bakit kaya nga tayo nabibilaukan? Alam nyo bakit? Kasi sa paglunok natin, nagsasarap po yung trakeya. Kasi pag ikilumunok, pag may tubig umipag ka, hindi pumasok yun sa baga mo.
Meron ka bang pinindot mo ng button para magsara yan? Hindi. Kung saan nangyayari yan, na hindi mo nga nalalaman kung ano nangyayari sa loob ng iyong katawan. Tama? Tapos pagpasok ng katawang yan sa iyong tiyan, lalabas yung mga acid, tutunawin yan, tapos dadaan saan? Sa large intestine, small intestine, pipigain yan, pipigain. Kukunin ng katawan mo yung minerals, yung vitamins, siguro pati yung mga cholesterol na din. Tapos ang lalabas lamang ay, huwag nyo nang banggitin, waste. Waste na lang. Para mas formal. Kasi naka-live tayo. Ang kinuha ng katawan mo ay yung kailangan ng iyong katawan at ang nilabas ay yung hindi kailangan. Parang factory, mga kapatid, ang ating mga katawang ito. Pag may pinasok ka, may ilalabas talaga yan. Ano po? Nakakilakilabot, sabi nga ang talata. Pero mga kapatid, mga kaibigan, anong tinutukoy ko? Nilalang tayo ng Diyos na kakilakilabot at kagilagilalas. Kamangha-mangha ang kanyang gawa sa ating mga buhay. Na kung bakit na-enjoy mo ang mga bagay sa mundong ito, nakakagalaw ka at nagagawa mo ang gusto mo, ay dahil bigayan ng Panginoon. Ano po? Ang sabi nga po ng mga awit pa, chapter 24 verse 1, ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito, ang sanglibutan at silang nagsisitahan dito. Hindi lamang ang pag-aari ng Diyos ay ang earth, yung mga puno dyan, hayop at kung ano man. Ano pa sabi ng talata? At lahat ng mga tumatahan sa lupa, kasama na ang tao, ay kanino daw? Sa Panginoon. Pag-aari tayo ng Diyos. Pag-aari tayong lahat ng Panginoon. At ang nakakalungkot na katotohanan, mga kapatid, mga minamahal, yang mata na ibinigay sa iyo ng Diyos upang makita ang kanyang magandang nilikha, saan yan nakatingin? Anong mga pinapanood niyan? Yang bibig, na ibinigay sa atin ng Diyos upang siya'y pasalamatan at papurihan, anong mga salita ang lumalabas dyan? Yung ating mga kamay at paa na ibinigay ng Diyos sa atin upang ating ipaglingkod sa Kanya, ay saan natin ginagawa at ginagamit. Lahat ng mga bagay na meron ka sa mundong ito ay galing sa Panginoon. Yun ang alam, hangin, mag-inhale ka ngayon. Kanino galing yung libreng hangin na yan? Kaya po, siguro lahat naman dito ay naka-experience ng panahon ng pandemic, 2020, 2021, tama? Alam nyo kung gaano kahirap ang may oxygen? At gaano kamahal, at gaano katagal pumila sa bilihan ng oxygen, sa refillan ng oxygen. Sa mga nahirapang huminga. Pero ngayon may hinihinga kang libre. Padami ng padami ang tao, hindi nauubos. Dahil ang Diyos. Dahil ang Panginoon natin. Pero ang ibinabalik natin? Pagsuway, pagkakasala, hindi pagpapahalaga. Ako'y naniniwala, marami kaming mga kapatiran dito na inimbita. Pero karamihan ay tumanggi. Biglang nagkaroon ng labada, biglang sinipag, magsagot ng module, yung mga estudyante. Pero siguro kung basketball at pagbabike ang inimbita, ay baka mga yan tsaka na nga yan, at tayo muna yung lumabas. Tingnan po. Tingnan tayo. Tingnan tayong mga tao kung ano ang ating ibinabalik sa Panginoon. Alam niyo po, ito nga po ang deklarasyon ng Biblia, Romans 1:21, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, yung mga tao dyan sa labas, yung mga inimbita ninyo, yung mga kakilala nyo, kayo mismo, alam nyo, kilala nyo sa inyong mga sarili na mayroong Diyos dyan sa taas. Pag tinanong ka, naniniwala ka sa Diyos, ikaw nasimba din. Nagdadasal din. Isipin, kinikilala mo talaga na mayroong lumikha. Pero ano sabi ng Bible? Sapagkat kahit kilala natin ang Diyos, hindi natin siya niluwalhating tulad sa Diyos. Hindi natin ibinalik ang nararapat na papuri, pasasalamat, pagsamba, pagluwalhati sa Diyos na ito, na pinagkakautangan natin ng lahat. Sabi nga dyan, ni pinasalamatan. Minsan nga, pagka may problema, Diyos pa ang ating nasisisi. Ano sabi sa sunod? Kundi bagkos ni walang kabuluhan ng kanilang pagmamatuwid at ang mga mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Mga kaibigan, mga kapatid, mga minamahal, yan po ang tao
na kahit alam niya na may Diyos, hindi niya niluwalhati ang Diyos, ni hindi pinasalamatan, bagkos winalang kabuluhan. Parang dating nagmamagaling pa tayo minsan sa ating pong Panginoon. Ano po? At tingnan niyo po ang sabi ng verse 23. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira. Yung Diyos daw po na pangwalang hanggan, ano daw ipinalit natin? Ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon, ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapang. Ipinagpalit na lamang daw natin ang Diyos sa mga material na bagay na gawa lamang ng kamay ng tao. At to the point, ultimately, ang sabi ng Panginoon, sapagkat pinalitan na lang ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, anong sabi nung naka-highlight? At sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Anong ibig sabihin niyan mga kapatid? Ano yung malalim na nakapaloob diyan mga minamahal? Na tayo daw po'y nagsisamba at naglingkod. Saan daw? Sa nilalang, sa gawa ng kamay ng tao, sa gawa ng Diyos. Mismo, gawa lamang ng Diyos. Pero yung Diyos na nagbigay sa iyo noon, o yung lumalang noon, mas sinamba mo at mas pinahalagahan mo. Sabi ko nga kanina, buti pa ang basketball. Pwedeng isang tabi ang mga bagay, makapunta lang. Buti pa kung may concert ang mga sikat na K-pop artist, kung nandyan sa Batangas, malamang-lamang, doon na doon tayo. Kayo pala, hindi ako. Ano? Buti pa ang ABS-CBN, pinagpupuyatan, GMA, Netflix. Ano? Buti pa ganyan mga bagay. Just imagine, gamitin ko yung mga artista, I have no against sa mga taong yan, ha? Pero ang gusto kong bigyan pa siya na ito, tingnan yung mga taong yan. Mga sikat na artista, mag-isip ka kung sino ang pinaka-paborito mo at hinahangaan. Tingnan mo kung paano mong binibigyan niya ng oras. Hindi ka niyan kilala. Pero ang Diyos na ito, kung bakit ka gising ngayon, kung bakit ka nakakain ng iyong pagkain, kung bakit ka nakakagalaw, kung bakit mo nagagawa ang mga bagay na ginagawa mo, lahat yan ay utang mo sa Diyos na lumalang ng lahat, pero ito ang persona na hindi mo nabibigyan ng oras at panahon, di gaya ng iyong iniidolo. Yan ang tinutukoy na Diyos-Diyosan, mga kaibigan. May mga bagay kang mas pinapahalagahan kaysa doon sa Diyos na talagang tunay na pinagkakautangan mo ng lahat-lahat. Gagamitin po kong ilustrasyon. Sobrang tagal ko nang hindi nagagamit nito. Nung ginagawa ko itong PowerPoint, ngayon ko lang siya naalala uli. Halimbawa, meron ko yung 2 singsing. Meron ko 2 singsing, ha? Yung nasa, engage. Nasa kasal na, yan. O kung ano man. Nasa kaliwa mo, yung gold ring na may diamond. Ano? Tapos napadaan ka sa diyan sa may luma, yan. Sa Crazy Prices, kung may Crazy Prices pa ba? Yan, may nakita kang diyan, laruan na sing-sing, yung may candy, plastic, tapos may candy, tapos kinakain. Yan, binili mo, siguro mga tig-5 piso. Tapos, isang beses, pagkalabas mo ng isang sa krasada, biglang napansin mo, nawala yung 2 kong sing-sing. Nawala siya pareho. Ang tanong ko sa inyo, mga kapatid, kung parehong nawala, alin sa dalawa ang dibdibang hahanapin mo? Ha? Alin ang dibdibang? Sino dito nga hanap doon sa candy? Tunay, hahanapin yung candy? Oh. So, ibig sabihin, lahat doon sa golden ring, tama? Dahil yung plastic na singsing, mura lang ang halaga, tama? Yung pong gold ring, mahal at mahirap hanapin, ito namang singsing na ito, madaling bumili ng panibago. Malamang-lamang, hindi ka aalis o hindi ka uuwi hanggat hindi mo nakikita yan. Pero yung singsing na plastic, pwede mong pabayaan na o baka nalimutan mo na sa paghahanap. Alam niyo po ba ang deklarasyon ng Biblia? Walang umahanap sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Katulad ng ilustrasyon
Kung bakit ang hahanapin mo ay yung singsing na ginto dahil sa mata mo, yun yung mahalaga. Tama? Kaya hindi mo hanapin yung isa dahil sa tingin mo, hindi yun mahalaga. Kaya nasabi ng Biblia may sabi nito ha, kita ng Diyos ang ating mga puso, ang deklarasyon ng Biblia, walang humahanap sa akin. Ang mga taong ito, nautang sa akin ng buhay. Pagkain, hininga at lahat ng ine-enjoy nila. Ang hanap ay yung mga ibinigay ko, pero ako na nagbigay, walang humahanap sa akin. Brother, nagpe-pray din naman ako. Ako din, nagpe-pray nung ako'y college lalo na, nung ako'y mag-graduate na ng 5th year college na ako sa engineering. Palasimba na ako noon. Sobra yan, alam ng aking ina. Tuwing linggo, palasimba ako. Pero pag tinanong ko ang puso ko, pag ako'y nagpe-pray, Lord, gusto ko pong maging mechanical engineer. Bigyan niyo naman po kami ng financial na pangangailangan. Ako po, bigyan niyo po ng katalinuhan. Para lang po ako ay makagraduate at maging mechanical engineer. Parang wala namang masama sa prayer ko, di ba? Tama? At marahil may mga prayers din kayo na para pag tinignan mo, wala namang mali. Pero pag tinignan mo ang ating kaloob-looban ng ating puso, ano ba talaga ang hanap ko? Ang hanap ko ba ay ang Diyos? O ang hanap ko ay yung maibibigay sa akin ng Diyos? Lord, gawin mo akong mechanical engineer. Ano na ang naging silbi ng Diyos sa buhay ng mga tao? Tagatupad ng pangarap, tagabigay ng gusto, katulong, gamit, at hindi na Panginoon. Di ba supposed to be kung Panginoon, siya yung ating sinusunod? Tama? Pero na nangyayari sa mundong ito, ang Diyos na ang pinapasunod natin sa ating mga kagustuhan. Kaya nga sabi ng talata, walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos, silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan. Alam niyo, ang bigat ng salitang yan. Walang saysay. Sabi sa English, unprofitable, walang kwenta, walang kabuluhan. Nawala na tayo ng silbi. Ang silbi natin ay magpuri, magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos, pero tayo parang katulad na lang din ng mga hayop dyan sa labas. Nakakain, mabubuhay, tutulog, gigising, kakain, magtatrabaho, kakain, gagawa, tutulog, hanggang sa mamatay na. Ganun na lamang na parang walang Diyos sa ating mga buhay. Yun na ang sinasabi ng Biblia. Kung bakit tayo inihalan tulad na wala na tayong karangalang higit sa mga hayop. Alam niyo po, mga kaibigan ko, mga minamahal, hindi lamang judge ang Diyos sa hukuman na dadating. Siya din po ang ating complainant. Saan ka nakakita ng isang kaso na yung judge na huhukom sa iyo, yun din yung nagreklamo sa iyo? Kapatid, tanong, milusot ka tayo diyan? Milusot kaya tayo diyan? Kaya pala galit yung judge. Kaya pala handa na niyang ipukpok yung kanyang, tawag doon, gavel. Pagkakita pala siya, ipupukpok na, guilty na yan. Bakit? Siya din yung palang nagreklamo eh. Sa kanya ka pala nagkasala. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi lang ito basta pagwasak sa utos ng Diyos. Pagwasak ito sa otoridad at persona ng Diyos sa buhay mo. Pero hindi pa tapos. Akala mo tapos na. May kulang pa sa mga karakter na yan. Ano bang kulang? Ano bang kulang? Siyempre, kailangan merong magpapatotoo. Okay, ba't nawala? Yan. Sino ang pinaka makapagpapatunay na ikaw ay nagkasala? Testigo or witness? Tama? Tama? Okay. Sino kaya? Sino kaya? Isip nga kayo. Sino kayo makakapagsabi talagang nagkasala ang taong ito? Sino kaya? Okay, tingnan natin ang mga talata. Yan. Hindi ko sinasabi may malaking TV ha. Yan. Kasi una ko ito itinuro sa mga bata. Kaya ganyan po. May papakita dyan. Kung parang pagdating sa langit, wala ka nang maitatanggi. Bakit? Ipapakita lahat dyan ang mga pinaggagawa mo. Akala mo walang nakakita.
Akala mo walang CCTV. Akala mo nakatakas ka na. Ay nako, hindi. May mas matindi. Kahit nga yung mga kasalanang nalimutan mo na, tandang-tanda pa dyan. Bakit? Anong sabi ng Jeremiah 23, verse 23 and 24? Sabi ng Diyos sa Israel, ako ay Diyos lamang pagka malapit. Pag ako'y nasa inyo. At pag ako'y malayo na, hindi na ako Diyos. Yan ang sabi niya, no? Ako ba'y Diyos lamang sa malapit? Sabi ng Panginoon, hindi sa malayo. Verse 24, may makapagkukubli bagang sino man sa mga lihim na dako na hindi ko makikita siya? May makakapagtatago daw ba sa mga pinagtatago ang lihim at di ko siya kita? Ang tanong ng Diyos, alam niyo na ang sagot. May makapagtatago ba? Wala. Hindi baga pinupuno ko ang langit at ang lupa, sabi ng Panginoon. Pagdating doon sa hukuman ng Diyos, alam niya kung anong kulay ng suot mo, anong date, anong oras, naulan ba, mainit, may kasama ka ba, wala. Alam lahat ng detalye. Baray, magugulantang ka na lamang, may mga bagay kang ginawa noon na hindi mo natanda, inagawa mo pala. Okay. Ano pa? Mga awit 139 verse 1 and 2. O Panginoon, iyong sinisiyasat ako at nakilala ako. Iyong nakilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig. Iyong naunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Verse 3. Iyong sinisiyasat ang aking landas, ang aking higaan. Iyong kilala ang lahat kong mga lakad. Ano? Yung sinasabi diyang kilala, hindi lang basta alam. Naunawaan niya lahat ng mga pinaggagawa mo. Verse 4. Sapagkat wala pa ang salita sa aking dila. Sabi ni David, wala pang salita sa dila mo, ngunit narito, O Panginoon, natatalastas mo ng buo. Ano ibig sabihin yan? Hindi lang ang kita ng Diyos ang ginawa mo, kita din Diyos ang isip mo at puso mo. Ngayon nga, ang oras na ito, basa ng Diyos, hanggang anong oras gang service na, rin kayo uuwi na. Basa ng Panginoon po yun. Oh. Okay, meron din diyan parang ako yata ang pinapatamaan ni brother. Salamat. Ikaw ay nakakaramdam. Hindi dahil pinatatamaan kita. Kundi nangungusap po ang Diyos sa iyo. Oo. Talastas ng Panginoon lahat. Buo. Buo ha. Hindi ibig sabihin niyan, hindi kanya mami-misinterpret. Talagang unawa niya. Minsan nga, hindi mo maintindihan ng sarili mo, pero alam ng Diyos. Ganun. Ano po? Kaya, mga kapatid, ano yan? Ang Diyos ang hukom, ang Diyos ang complainant. Sino po ang tatayo upang magpatunay, upang ang taong ito, kung ito'y nagkasala, sabi ng judge, ako din. Ako din. Kala ninyo, pagkatapos pamatay dito at hukuman, sana po'y pumunta ako ng langit, sana po. Tapos nagpe-pray din yung iyong mga mahal sa buhay, sumalangit nawa. Ayan ang itadatnan mo, Akala mo, kadali. Akala mo, simple lang. Akala mo, tamang pray lang. Naku, sana nga po, Panginoon, sumalangit nawa. Ay. Kahit gaano kadami. Mga kapatid, may mga simbahan na ganitong ginagawa. Para humaahon sa ganito, magbayad ho kayo ng garne. Ano sabi? Ang hukom na ito ay hindi mo pwedeng suhulan. Kaya yung mga ganyang mga paraan, ay nako, hindi ho sinasabi ko na sa inyo kasi nungalingan ho lang yan. Scam. Yan ho, nakalagay sa Bible. Kung gaano katindi ang requirement o hirap ng pagdadaanan ng isang tao sa hinaharap. Kaya ngayon pa lamang talaga dapat ay atin na itong pinaghahandaan. Kaya salamat kapatid, kasalamat kaibigan, pinaunlakan mo yung imbitasyon para malaman mo ito. Pero bigla, teka lang, umimik. Teka lang brother, paano naman ang mga ginawa kong mabubuti? Tama nga naman, hindi ko naman puro masama ang ginawa natin, Siguro kayo po, nagbigay din po kayo ng ayuda nung panahon na siguro community pantry din kayo. Tama? Ibigay din ng mga dilata, bigas, damit sa mga nabagyuhan. Tama nga naman. Brother, ako'y mabuting magulang, ako'y naghihirap, nagpapagod para lamang mapaaral kong aking anak. Sabi naman ng anak, brother, ako'y masipag mag-aral dahil gusto kong iahaw ng magulang ko sa kahirapan. Tama naman, lahat po yun mabubuting bagay.
Saludo po ako sa mga ganyan. Pero itong nakakalungkot na katotohanan. Kayo mismo, saan kayo nakakita ng isang hukuman na tinatanong yung suspect, Utoy, Ineng, Sir, Ma'am, bago kayo hatulan, ano ga pong inyo ginagawa muna? Anong inyong trabaho? May gayon ga? Tinatanong ba muna kung ano yung mga nagawang mabuti ng suspect? Ha? Tayo hukuman, hindi dahil sa ating mga ginawang mabuti. Tayo hukuman sa ating ginawang kasalanan. Bigyan ko kayo na isang example ha. Yan. Matagal ko na din itong hindi ginagamit. Gagamitin ko ulit. Imagine. Sabayan niyo ako mag-imagine para maramdaman niyo yung bigat. Pag uwi niyo mamaya sa inyong mga tahanan, nakita niyo bukas yung pinto, sira. Tapos may dugo sa sahig. Pagtanto mo ng iyong mga mahal sa buhay ay minasaker. Minasaker ng isang lango sa droga. Lango sa droga. Di syempre, ano mararamdaman mo? Galit. Lungkot. Tapos naabutan mo yung suspect na liliban sa bintana. Hinabol mo. Tapos niyakap mo. Kung talagang nakapagpigil ka. Gagaling mo lang sa church kaya hindi mo napatay. Nakapagpigil ka. Ang ginawa mo, pinahuli mo sa pulis. Ngayon ang hinihingi mo? Hustisya. Tama? Minasaker ang buong mong pamilya. Ngayon, dumaan ng ilang buwan, hearing. Ang bawa, ako. Pagpalagay na ako yung pumatay. Halimbawa ako ha. Yan. Ngayon, Rajan Dris Garing against the world. Hearing. Lumabas yung judge. Okay, di kayo nandiyan sa kaliwa, nandiyan ka sa gangawa. Nandito, tapos nandito yung suspect. Sabi ng judge, okay, ating hukuman ang taong ito, si Rajan Garing. Siya ay napatunayang pumatay, winalang halaga ang buhay ng pamilya ng taong ito. Di kayo talagang kayo naghahangang hustisya. Bitayin yan, patayin yan, galit na galit kayo. Ngayon, binigyan ako ng pagkakataong magsalita. Ako ay may lie detector test na nakalagay sa akin para malaman kung ako'y nagsisinungaling o hindi. Sabi ko sa judge, Judge, ako naiyak? Magaling akong umiyak eh. Judge, ako po'y patawarin din. Hindi ko po alam ang aking ginagawa. Ako po'y nagdilim lamang. Hindi ko po alam ang ginagawa ko. Ako po'y lulong lamang sa droga ng mga pagkakataong yon. Maawa po kayo, Judge. Maawa po kayo. May pamilya po ako. At Judge, baka hindi po nyo natatanong. Ako po'y doktor. Surgeon po ako, Doc. Surgeon. Ang napatay ko, 3. Ang nailigtas ko sa kanilang sakit, 100. Judge, baka naman mapagbigyan nyo ako. Biglang tumunog yung lie detector test. Ang tunog, sabi ng lie detector test, hindi ako nagsisinungaling. Ibig sabihin, tunay nga yung ginawa ko. Tunay nga na ako ay sincere sa paghingi ng tawad at talagang ako may mga nagamot. Ngayon, ang judge, parang nahabag. Biglang may pinawi sa papel. Okay, si Rajan Dris Garing, dahil nakita ko naman ang kanyang sinseridad sa paghingi ng tawad, at ang dami nga naman niyang natulungan kumpara sa kanyang napatay. Sige, ang taong ito ay aking pinapawalang sala na. Sino sa inyo ang papalakpak? Kabait ng judge na yun, Sipin may pinalaya ang pumatay sa pamilya ko. Matutuwa kayo? Hindi, di ba? Pag tayo ang biktima, gusto natin sa hukom, matuwid, tama? Pag tayo ang suspect, gusto natin sa judge, mabait. Tama? Nakikita niyo yun? Pero ang Diyos natin, hindi pwedeng ganyan. Sa hukuman ng Diyos, kahit pa meron kang mga raming nagawang kabutihan, hindi yan ang titingnan. Tama? Magiging masama ang Diyos kung ang kahukuman niya, ikaw, base lamang sa iyong mga ginawang kabutihan. At ang nakakalungkot mga minamahal, anong sabi ng Biblia? Ang lahat nating katwiran o kabutihan
ay basahang marumi lamang sa kanyang harapan. Kahit pala yung mga ginawa mong mabuti, magaganda sa harap ng Diyos, marumi pa din. Bakit? Karamihan dyan, ibang motibo. Tama? Karamihan dyan, gusto mo lamang ikay makilala. Hindi ko hinusgahan lahat, sinasabi ko may ilan. Ano po? Kaya alam niyo po mga minamahal, parang ganyan ang itsura natin sa Diyos sa balang araw. Kung pinagmamala, Lord, ito po, kabutihan ko, ang dami din. Ikaw, ang may hawak ay ikaw na marumi. Kaya wala rin. Wala din mga minamahal. Kaya nandito na tayo. Kung ngayong ka papanaw at haharap ka sa hukuman ng Diyos, saka dahil ganyang kahirap ang requirements o ganyan ang iyong haharapin, ano ang naghihintay na kaparusahan sa mga bagsak sa hukuman ng Diyos? Basahin natin. Unang Korinto chapter 6, 9 and 10, o hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Huwag kayong pandaya. Kahit ang mga mapakiapid, niya mga mana ng masijos-josan, niya mga mangangalunya, niya mga nagbababae, niya mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Ano pa? 10. Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig. Ano daw ang hukom? Hatol? Hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. No entry. Ang isang tiyak, pagkiki-guilty sa harapan ng hukuman ng Diyos, hindi ka papasok sa langit. Kung hindi ka papasok sa langit, saan ang tungo? May tinuturo bang purgatorio ang Biblia? Wala. Bali-baligtarin nyo na. Wala ho kayong makikita. Ano po? Anong sabi ng Bible? Saan pupunta ang mga makasalanan? Apocalypse 21:8. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, sa mga kasuklam-suklam, sa mga mamamatay tao, sa mga mapakiapid, sa mga manggagaway, sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling. Isipin niyo yun, yung pinakamadaling kasalanang gawin ay kasama din dyan. At saan daw ang hatol? Ang kanilang bahagi, hindi na nga papasok sa langit na. Ang kanilang bahagi ay saan? Sa dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Yan na po yung final destination ng mga makasalanan, mga minamahal. Ang apoy ng impyerno. Alam niyo, ba't kayo inimbita? Na mga nag-imbita sa inyo? Mahal kayo. Mahal kayo. Kasi alam niya, diyan ka pupunta. Hindi na hinuhusgahan ka niya, kundi dahil alam niya ang Bible. At mahal ka niya at gusto niyang marinig ito upang hindi ka diyan mapapunta. Ano po? Mga kapatid, ang guilty ay itatapon sa dagatang apoy ng impyerno. Alam niyo gaano katagal? Alam niyo gaano katagal? Walang hanggan. Ako po ay may nakausap sa jail, nasentensyahan ng life. Alam niyo po kung gaano katagal yung life? Hindi man talaga yung life Yun 40 years din lang. Yung life imprisonment. Iyak na. Talagang nakakahawa din naman Just imagine, sa hukuman ng Diyos, guilty ka, at ikaw ay hinahatulan ng pangwalang hanggan. Hindi lang 100 years, hindi lang 1,000 years, hindi lamang 1 million years, o trillion years, or gazillion years. Isipin mo, 1 gazillion year ka na sa impyerno. Akala mo patapos na, ang tagal, 1 gazillion year na, binilang mo. Pero akala mo patapos na, yung pala hindi pa nag-uumpisa dahil wala naman dulo. Just imagine, mga kapatid. Ano po? Guilty. Ay dyan pupunta. Ano po? At kung sino man niyang nandidiyan, nakakalungkot. Marami kang sinayang na pagkakataon kung doon ka mapupunta. Alam niyo bakit? Kayo po ay naimbita na sa Bible study. Kayo po ay may mga Biblia sa bahay.
na ginagabok lamang. Kayo gapo ay naabutan na ng trucks. O meron mo ditong tagapalengke. Kaya inaabutan na ng babasahin ganyan. Katulad ngayon, ilang beses ka nang naimbitahan dito sa church at nakapakinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Pero kung babaliwalain mo lang ang lahat ng yan, marami kang sinayang na pagkakataon. At kung sasayangin mo na naman ang pagkakataong ito, wala na tayong magagawa. Pero salamat. Sabi ng Lamentations chapter 3 verse 22, sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol. Ano ba't gising ka ngayon? Awa ng Diyos. Sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Kapatid, mga bisita namin, sa nanonood sa online, tingnan mo mabuti ang katotohanan ito. Buhay ka pa. Amen? Mga kabigan, buhay ka pa. May pag-asa pa. May pag-asa pa. Wala ka pa sa hukuman. Pupunta ka pa lang doon, mapaghahandaan pa ito. Eh problema, brother, anong takas natin dyan? Anong takas natin dyan? Tingnan ito ha. Ano pang kulang na karakter sa hukumang ito? Meron kayo nakita, may judge na, may complainant, may witness. O ikaw, nasa sakdal. Ano may kulang pa? Kailangan natin ng tagapamagitan. Kailangan natin ng tagapagtanggol. And tanong, sinong kaya mo sinong makukuha mo na tagapagtanggol sa Diyos? Kunin mo na ang pinakamagaling na attorney sa Pilipinas, buong mundo. Itameme din yan, hukuman din yan eh. Tama? Alam niyo po, gamitin natin ilustrasyon ang ginagawa ng Pilipinas. Gamitin natin ilustrasyon. Pag wala kang maibigay o wala kang makuhang attorney, anong ginagawa ng gobyerno? Ang ginagawa ng gobyerno ano? Pau. Sila ang nagbibigay. At alam niyo ginawa ng Diyos? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta o pag-ibig ng Diyos ang libutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino ang magtatanggol sa atin? Hindi naman parang kaaway natin ng Diyos. Sino ang mamamagitan sa atin sa hukuman ng Diyos na ito? Ang Diyos din sa persona ng ating Panginoong Hesukristo. Na yung sisingilin sa iyo ng Diyos na pangwalang hanggang kasalanan, kaya pangwalang hanggang parusa, ang magbabayad at ang dapat ay bayad ay walang hanggan din. Kaya nga mga minamahal, ang Diyos anak na walang hanggan ay nagkatawang tao at siya ang nagbayad ng lahat ng kasalanan mo doon sa krus ng Kalbaryo. Nang sabi nga po ng Ephesians chapter 1 verse 7, na sa Kanya, kay Jesus Christ, meron tayo ng ating katubusan. Sisingilin tayo ng Diyos sa hukuman niya. Sisingilin tayo ng Diyos sa impyerno. Pero salamat na lang may Jesus na may daladalang katubusan sa ating mga kasalanan. Nasabi dyan sa pamagitan ng kanyang dugo, kung bakit si Kristo Jesus ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo po, kahit mga paslit na bata na mapagtanungin mo sa Malitam, sa Santa Clara, sa kung saan-saan man diyan, kahit sa mga nasa kulungan, mga nasa sugalan, tanungin mo. Pag tinanong mo sila, anong ginawa ni Jesus sa krus? Sasabihin nila, siya ang naging bayad sa ating kasalanan. Alam nila, pero hindi nila naiintindihan. Kung bakit niya ginawa yon. Pero ito mga kapatid, nandito ka ngayon, naiintindihan mo na. Dahil hindi madali. Akala nyo basta-basta na lamang, nagustuhin mo lang pumunta ng langit, palangit ka na. Hindi.
Para lamang magkaroon tayo ng pag-asa sa langit na bayan, kinailangan pang magkatawang tao ng Diyos Anak, mabuhay ng perpektong buhay sa mundong ito, at mamatay ng isang perpektong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, mabayaran lamang ang kasalanan ng mga tao. Kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya. Ito ang nangyari kay Jesus Christ, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay or sugat, nagsigaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan. At tingnan niyo itong huli, ipinasan, ipinatong, inilagay sa Kanya ng Diyos Ama ang kasamaan nating lahat. Inilagay ng Ama yung kasalanan ng mga tao doon sa krus ng Kalbaryo kay Jesus. Kaya naman, yung si Jesus, kahit siya'y walang kasalanan, mga kapatid, siya po ang pinarusahan, alang-alang po sa atin. Dahil, alam niyo ba kung sino si Jesus Christ? Si Jesus. Sabi ni John the Baptist, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Ang kordero, alay na hayop, pinapatay, ilalagay sa altar, pambayad sa kasalanan ng kampamento. Pero si Jesus Christ, hindi lang ba siya ordinaryong alay? Siya'y alay na mula sa Diyos. At ang kanyang halaga, hindi lang basta sa kampamento, kanyang halaga ay kabayaran ng kasalanan. Ano po? Ng maraming tao. Kabayaran, mga kapatid, mga minamahal, nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Ano? Brother, anong kailangan namin gawin? Yes, Jesus Christ ang bayad. Yes, Jesus Christ ang nandyan. Okay, siya pala ang attorney, siya pala ang tagapamagitan, siya ang tagapagtanggol. Brother, anong kailangan kong gawin? Ito kapatid, sapat kung ipapahayag mo ng iyong bibig na si Jesus, na Panginoon, hindi nakatulong, hindi na tagatupad lamang ng pangarap, kundi Panginoon na, nakikita mo na siya bilang isang Diyos na talagang dapat sambahin at paglingkuran. At ang sunod, at sasampalataya ka sa iyong puso. Kadali naman sabihin, sumasampalataya po kami. Tugon lang naman yung simbahan Tunay, talagang tunay sa ating mga puso, sinasampalatayanan mo na si Jesus ay nabuhay na maguli. Ano po? Si Jesus ay tagapagligtas. Si Jesus ay nagbayad ng iyong mga kasalanan. Sampalatayanan mo, pagkatiwalaan mo ito. Ano sabi ng talata? Ay maliligtas ka. Mapapatawad ang iyong kasalanan at ikaw ay hindi na magiging guilty sa harapan ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Yan Kung magsisisi ka, yung kasalanan mo ay dinala ni Jesus doon sa krus. Binayaran na niya. Pero hindi ibig sabihin, palangit ka na. Anong kailangan gawin? Magsisi, manampalataya, katwiran ni Kristo, yung kanyang perfect na buhay, ay mapapapunta naman sa iyo. Na kaya pagharap mo sa hukuman ng Diyos, kung ikisasampalataya sa Kanya, ay, walang record ng kasalanan, walang record ng karumihan. Why? Kasi yung kasalanan mo, binayaran na ni Jesus sa krus, at ang taglay-taglay mo ay ang perpektong buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan, hindi si Maria, hindi si Pedro, hindi si San Juan, hindi si Poncio Pilato, kung sino mang santo meron dyan. Hindi. Ang nag-iisang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao ay sino? Si Kristo Jesus. Siya ang daan, katotohanan at buhay, walang makararating sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Kung siya ang iyong tagapamagitan, kung siya iyong sasampalatayan, kapatid, ito ang deklarasyon ng Biblia. Dito tayo magtatapos. Ano sabi? Romans 8:1. Ngayon nga, ay wala nang hatol pa. Kanino? Sa lahat? Sa mga nakay Kristo Jesus lamang.
Kaya ngayong umagang ito, ikaw ba ay mananampalataya sa Panginoon? Pagtitiwalaan mo ba siya ng iyong buhay? Tatanggapin mo ba siya bilang Panginoon mo at tagapagligtas? Kapatid, kaibigan, ito ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Pananampalataya sa Diyos. Hindi aksidente na nandito ka ngayon. Salamat. Nagpaimbita ka. At gaya nga ng sabi ko kanina, huwag nating sayangin ang pagkakataong ito. Tawagin po natin ang ating pong pastor. Salamat po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Napakaliwanag at napakahalaga. Kayo po'y inanyayahan ng layunin ay may paunawa ang kalagayan natin ninyo sa harap ng Diyos. Lahat tayo'y makasalanan. At ang tangi lamang pong paraan ng ating kaligtasan ay ang Panginoong Hesus. Wala na pong iba. Sabi ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sa magitan ng iyong pagsisisi at pagtanggap sa Panginoong Hesus, doon mo lamang makakamtan ang kapatawaran ng lahat ng iyong kasalanan. Ngayon pong umaga, nais ko po kayong anyayahan sa Panginoon. Kung naunawaan po ninyo at nakita nyo ang inyong pangangailangan, sabihin po ninyo, Lord, salamat po sa iyong dakilang pagliligtas. Tinatanggap kong ako'y makasalanan at tinatanggap ko si Jesus ang gumawa ng aking kaligtasan at siya'y tinatanggap ko bilang aking tagapagligtas. Pero po ba magtataas ng kamay o tatayo sa kinauupuan at sasabihin bilang pahayag ng iyong pagtanggap sa Panginoon? Meron po ba? Hindi ko na kayo patutunguhin ang ulo, Pero kung naunawaan po ninyo, langit po ang pinag-uusapan or impyerno sa buhay mo. Ngayon pong umagang ito, this is your time to make your decision. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 6 verse 2, ito yung oras para sa iyo. Para siyang anyayahan, tanggapin. Meron po ba magtataas ng kamay? Sige po, salamat po sa nasa likuran. Meron pa po ba? Amen? Yes? Amen? Meron pa po? Napakahalaga po ng pangangaral na ito. Yes? Amen? Meron pa po ba? Meron pa? Meron pa po? Hindi na po tayo magtatagal sa oras natin sa ating pag-aaral na ito. Amen? Yes? Personal mo itong kailangan. Yes. I see that hand. Meron pa po ba? Yes. Amen. Yes. Salamat po, Tatay. Meron pa po? Okay. Amen po. Amen. Pwede ho ba kayong tumayo? Yung mga nagtaas ng kamay? Okay. Sige po. Amen. Baka ho meron pang gustong tumayo bilang pagpapahayag ng pagtanggap sa Panginoon. Amen. 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 Yes. Pwede ko ba kayong anyayahan dito sa unahan? Pagpipray ko kayo. Dito lang po, diyan lang sa harapan. Papag-pray ko po kayo. Diyan lang po, dito sa unahang ito. Dito sa space na ito. So, napakaliwanag. Napakaliwanag ng pag-aaral. Tinanggap ko po ang Panginoon na ako'y 10 years old. Katulad din po ng inyong ginawa ngayong umaga. Salamat sa Diyos. Sige po, amen. Kung hindi pa po nyo natitiyak ang inyong kaligtasan, Panginoon lang ang katugunan. Meron pa po ba? Huwag po kayong
Sabi nga, huwag kayong hesitant. Don't be hesitant. Kung hindi pa po nyo natatanggap ang Panginoon, this is your time to come forward, to express your faith in Christ. Meron pa po ba? Okay? So, atin pong itungo ang ating mga ulo. Tayo po ay magpipray. Sundin po ninyo ang prayer na ito bilang inyong panalangin. No? I-guide ko na lang po kayo. Banggitin po ninyo. Mga kapatid, tumayo po tayong lahat. Okay? Tayo po ay magpipray. Okay? Sana po gawin nyo ng taos sa inyong puso. I-guide ko lang po kayo. Tayo po ay manalangin. Sundin po ninyo kahit pabulong lang sa inyong sarili. Panginoon naming Diyos, salamat po sa iyo ng marami na akin pong napakinggan ang pag-aaral na ito ng inyong banal na salita. Naunawaan ko po, Panginoon, na ang Diyos ay napakatuwid at napakabanal na Diyos. At ako po, Panginoon, sa aking sarili ay makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili sa pamamagitan ng aking katuwiran, sapagkat sa inyong salita ay sinasabi mo na ako ay makasalanan. Salamat, Panginoon, sa inyong bugtong na anak na inyong ipinagkaloob at siya ay nagkatawang tao at siya ay nagdusa doon sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang aking kasalanan. Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking pagkakasala. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo na tanging panglinis sa aking kasalanan. At ngayon pong umaga, tinatanggap ko ang Panginoong Hesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At ako po'y naniniwala sa iyong pangako na ang aking mga kasalanan sa pagkilala sa iyong bugtong na anak, ako po ay pinatawad mo na sa lahat kong kasalanan. At ako po ay mayroong buhay na walang hanggan. Salamat po, Ama, at ito po ay aking dalangin sa iyo sa dakilang pangalan ng iyong anak, ang Panginoong Hesus. Amen at amen. Salamat po sa Panginoon. Kung inyo po, humarap po kayo rito sa akin. Ito po, kayo pong nandirito sa harapan, pakiharap lang po sa akin. Okay? Alam po ninyo ang pangako ng Diyos kung tunay, at sana po'y tunay. No, hindi po ako ang tagapagligtas, hindi po yung panalangin ko ang tagapagligtas. Ang tagapagligtas po natin ay ang Panginoong Hesus. Kung siya'y ating tinanggap ng tunay sa ating puso. At sana po'y tunay. Ang pangako ng Panginoon, kayo ay kanyang pinatawad sa inyong lahat ng kasalanan. At kayo rin naman ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan. Sino pong naniniwala na siya pinatawad na ng Panginoon sa lahat ng kasalanan? Taas nga po na mataas ang kamay. Amen. Salamat po. Okay, so salamat po. Pwede na po kayong maupo sa inyong kinalulugaran at purihin po ang Panginoon. So, salamat po sa napakahalagang pag-aaral na ito. Salamat kapatid sa iyong pangangaral. Salamat sa liwanag ng pangangaral ngayong umaga. Sabi po ng John chapter 5 verse 24. Inyong tingnan yung John 5:24. Pakilagay nga po ng John 5:24. Sa screen, doon po sa lahat ng mga tumanggap sa Panginoon. John 5:24.
Pakibasa po ninyo. John 5:24. Okay? Andiyan na ho? Wala pa? Doon po sa lahat ng tumanggap. Yan. Ang nagsasalita po dyan ay ang Panginoong Jesus. Basahin po ninyo. Katotohanan. Ano daw ho? Katotohanan. Katotohanang sinasabi ko sa inyo. Ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Amen po ba? Amen. So praise the Lord sa napakagandang biyaya na ibinigay po sa atin ng Panginoon.